to commence the opening rights in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Is one of the funniest people I've seen on TV. She's unreal because every time I watch her, I just cringe because she's so adamant at talking to Duterte. Oh, she's corrupt or she stole money. Okay, let's assume the vice president is corrupt and she steals money. But why were you silent in the budget insertion? Why were you silent? Yun, tama. Oh. Bakit alam nito ni Kuya? Bakit nga tahimik ka? Tikom ang bibig mo. Oh, ikaw nga. Oo, virus. Tapos such an important process, constitutional that. Padaliin yan. Hindi ganun kasimple yan. Kung minamadali mo, siyempre bibigyan mo ng panahon ang respondent. Ganun din ang kabila. Hindi pa pwede nagmadalian yan. Pangalawa, alam po ninyo, I disagree. Doon sa mga teorya na nagsasabi na that impeachment cannot be dismissed by the Senate. Yung pong sinasabing the constitutional command is for an impeachment complaint received by the Senate to proceed forthwith is on the assumption that the impeachment complaint is sufficient in form and substance and its transmittal are all in accordance with the rules and with the Constitution. Eh may problema nga eh. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At siyempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na! Sumugod na sila! Anak ng bugi naman talaga, oh. Kayo talaga ang nagpapagulo. Kita nyo naman. Dahil sa kagustuhan nilang ma-impeach si Bibi Sara, eto yung mga party list. Na nangangalampag ngayon. Isa lang ang mukha nila eh. Ibang klase mga taga-mountain talaga. Nagsama ng mga bata. Bata ang pinofront ng mga ito. Yung mga anak niyo baka nandito na Na-recruit na ata. Sa mga nanay, baka yung anak niyo wala sa inyo. Tignan niyo baka dito. Sinama nila. Pero bago natin pag-usapan yan, ito ang sagot niya, ni Mamang Quezon patungkol dito. At sagot ni Atty. Panielo, pwede raw madaliin, nagbago ang tono. Ni Mamang Tol. Sinagot yan ni Atty. Sal Panielo, pero nakalike ka na ba? I-like mo muna ang video natin, share mo na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka pa lang sa ating channel, meron dyan, subscribe mo na at i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification everyday. Ito, ipasok natin impeachment trial now na? Ilang araw na lang dalawang araw na lang. At ewan ko kung matutuloy, mababasura, o ano man yan. Pero sasagutin yan na maya-maya ng ating magaling, Atty. Sal Panielo. At siyempre, sabi nila, mayroong mga bulagyo na nagpo-post sa kanilang mga, si Bibi Sara daw ay natatakot sa impeachment. Sinabi na nga hindi siya natatakot. Hindi siya natatakot. Bakit kayo? Kayo ba ang natatakot? Dahil baka mamaya mayroong video na lumabas at magkabaligtad ang sitwasyon. Pasok na natin to. Nagtipon sa labas ng Senado ang iba't ibang grupo kasabay ng isinagawa nilang People March para ipanawagan na agad ng pagsimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Diyos ko naman mga kakamping at loyalista. Yung Mga bata kasama nyo, anak naman ng bugi, magkano na naman ito? Nagsama-sama ang mga, how much is the price in the moment? Anak ng bugi talaga. Si Lola, at saka si Ining, dalawang Ining andito, kasama nila. ganitong bilang, hindi nyo mapipressure ang Senado
na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara nang kayo-kayo lamang ng ganitong bilang lamang. Tama. Kaya naman pati si Risa Ontiveros na siyang gigil na matuloy ang impeachment ni Vice President Sara. Naghain ngayong Lunes ng hapon, June 9, sina Senator Risa Ontiveros at Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nako, yung dalawa. Nagtandem. Si Teltel saka si Virus. Ano kaya ang makikita nating galawan ng mga ito? Atat na atat sila. Nagsama-sama pa ang kinuha nilang mga how much. Is the price is right? So sumama ang mga taga bayaran. Pero pag tinanong mo sila, sinama lang daw sila ng mga kapitbahay. Ang tanong kung nagkabayaran, baka nagkatakbuhan pa. Yung iba kasing organizer dyan, minsan ginagamit lang yung mga ganyan. Ang kumikita dyan, yung organizer. Oo, pag pangit at palpak, hindi na binabayaran. Ano nagpapa? Oo. Alam nyo naman, ang kalakaran sa ganyan, ha? O yung iba nating kababayan, hindi nyo masisi bakit. O kailangan nila na pambili ng 20 pesos na bigas. Oo. Alam nyo, sa hirap ng buhay, ganun talaga ang gagawin. Ang katuwiran nila, wala na magbibigay sa kanila ng pangkain. Sa totoo lang, di ba? Ganyan ang estilo ng mga kaliwa, kanan, yung mga taga-mountain. Ang motion ng minorya sa plenaryo para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Layon ng motion na pahintulutan Senate President Chis Escudero na manumpa bilang presiding officer at maisagawa ang panunumpa ng mga senador bilang impeachment court judges. Ayon pa kay Risa Ontiveros, magbubulag-bulagan ba tayo sa malinaw na utos ng konstitusyon at magbibingi-bingihan ba sa panawagan ng taong bayan sa Sorry Ano daw, magbibingi-bingihan sa panawagan ng taong bayan. Kayo ho ang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Ayaw nga ng taong bayan. Bakit sinasama nyo ang taong bayan sa laban nyo? Kayo-kayo lang naman ang makukulit, sabi ni Aling Ledesma. Ayaw magsitigil. Ang nakakarami nga, ang gusto katahimikan at gusto lang magserbisyo na maayos. Ito mga senador. Bakit ito na naman kayo nangangalampag? Imbis na gawin nyo, magtrabaho kayo, hindi, nagsama. Kayo nga, nagkumbinsi sa mga tao. May video kong papakita sa inyo Dahil sila raw ho ay mga ngalampag. Gusto nyo makita, gusto nyo malaman kung ano sinabi niya, pasok natin to. Tayo papayag na ang Senado pa ang susuway sa saligang batas. Kaya naman ngayong hapon, mamaya sa plenary, kikilos kami sa Senate Minority para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate Minority will formally move to commence the opening rights in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court. Wow Sa pilitan na ba ito? Oo, Mamang Keso. Gusto niya raw na manumpa ka. Naging ma-resign, Senator, yung sinabi niya. Gusto nila agad-agaran? Gusto nila sila masusunod? Hindi pwede, sabi ni Aling Lori. Hindi pwede yan. Kayo ang magdidesisyon sa buhay ng ibang tao. Mali yan. Wrong mo ba tayong sinasabi mo, ate, isip-isip din pag may time, sabi ni Aling Ledesma. And to administer the prescribed oath to all members of the Senate as judges of the impeachment court. We will also move for the Senate to convene as an impeachment court and for the articles of impeachment received from the House of Representatives last February to be formally presented to the body. Alam nyo, kayo lang talaga ang may kagustuhan yan. Iilan na lang kayo dyan Diba? Iilan lang kayo, bilang na bilang sa daliri ng kamay kung ilang kayo nagkakampihan ngayon. Si Teltel, ikaw, 2 na. Si Ben Tumbling, 3. Si Hoop, 2, 4. Si yung maputi buhok, 5.
Si yung Bombom 6. So yung majority 19. Tama ba? 19. Tama. Hindi. 18, sabi natin 18. Ano pa? Wag na kasi magbida-bidahan. Oo, kasi alam nyo, ito kaya siya tumatayo at tumitindig dyan. Oo, mapangarap din ito si ate. Mataas ang pangarap na tumakbo sa 2028. Akala niya, makakuha siya ng simpatya. Survey tayo Bibigyan natin ng magandang resulta ito. Ito nga si ate na mataas ang pangarap. Pero pagdating ng nasa ere, lalagpak. Ano sa tingin nyo? Makakatanggap ba to ng boto sa 2028? Kung sakaling tatakbo ng pagka-presidente at kakalabanan si BP Sara? I-type nyo sa comment section. Oo! 0 ang makukuha ang boto niyan. Kasambay ng Pilipino. Ayaw manahimik. Gusto lagi pamumulitika, pagbabatikos, ayaw magtrabaho na maayos. Kita nyo na? Sagutin nyo sa comment section yan. At ito, maya-maya, ipapakita natin ang sagot ni Kakeso. Tuloy natin to. Wala pa tayo sa trial proper. Opening rights pa lamang. Panunumpa at formalidad. Hindi ito aabuti ng 1 oras. So, let's not pretend that 1 hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito. Yan ang sabi niya. Kaya raw niya humanap ng oras para dyan. Ang problema, 1 oras bago matapos ang alas 5 ng hapon. Ito magsisimula kasi yan ayon sa balita, June 11, kung sakaling matuloy. Kung matutuloy, June 11, alas 4 ng hapon, alas 5 tapos. Tapos ang kaso. Ito, para hindi mapahiya, ito sagot ni Mamang Keso. May sagot siya doon sa mga taong, matitindi ang pes, ibalita mo yan para mas maganda malinaw. Sitwasyon sa Senado, merong nagra-rally sa labas, kaugnay ng wage hike, kaugnay ng PhilHealth, at kaugnay ng impeachment. Inatasan ko na ang Sergeant at Arms na tiyakin na magiging ligtas lahat na makikilahok sa mapayapang pagprotestang ito na ginagalang, siyempre, at nirerespeto namin dahil karapatan nila yan sa ilalim ng saligang batas. Pero pinatitiyak ko kasabay nun na hindi kami makakapekto sa mga motoristang dadaan sa Jokno, gayon din sa mga empleyado at bisita na pupunta, papasok at lalabas ng Senado. Wala pa rin ako nakikitang resolusyon. Yung binanggit, yung nilabas yung resolusyon. Kayo naman ang naglabas nun, hindi naman ang Senado. So, hanggat walang fina-file, wala naman kaming aksyonan o ma-aksyonan. Sir, merong nilabas na timelines, yung proposed timelines and Senator Tolentino that will essentially abbreviate the trial and have a judgment by June 30. Bagay yan ang dapat pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o siya. Mapag-uusapan lamang yan kapag na-convene ang impeachment court dahil desisyon ng impeachment court yan. Pero may ikling sagot siguro, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon? Sir, wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na itong impeachment case. Nasaan sila nung hindi naman ginawa yan ng Senado noon? 3 impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice Corona. Hindi, kay dating Pangulong Estrada. Sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. 3 lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yun bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni Ombudsman Gutierrez ay dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa 3 kasong yon,
Nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinagkaiba. Final yung impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado. Nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo nun mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kaso ito, yun din ang ginawa ng Senado. Final sa huling araw, yung ibang impeachment nga ay isang linggo pa bago nag-adjourn, hindi naman nag-trial ang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magko-convene ang Senado pag resume namin. At sinabi ko rin na ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad, authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. So hindi Ang magagawa lang nila ay magbigay ng summon. Pero hindi nila ma-assure, ha? Kasi tapos na nga sa June 30. Yahoo! Anong araw na ngayon? 9, agis na bukas. The following day, 11. Tapos ang kaso natin, mga kasama. Oo. At doon sa mga nagrarally, iyak nyo na lang yan, ha? Magangaw-ngaw na lang kayo, ha? Para tapos ang problema nyo. Buong taong kayo magngangaw-ngaw, walang impeachment, ha? Ganun lang kagaling. Ganun lang kagaling itong oo. Hindi ko lang alam kung talagang isang taktika o talagang hindi na naniniwala ang mga senador dito sa mga nag-file ng impeachment. Kasi, siyempre, ikaw ba naman? Isang tao, dalawang tao, pinagtulong-tulungan nyo. Ang nangyari kasi dito, bardagulan ng Kamara at Senado. Kita nyo yung Kamara. Ilan sila nagsasabi na nagkakampi-kampihan sila, nakasuporta sila kay Balulong. Isipin mo nga yun, kung walang kinalaman si Balulong dito at yung nakaupo, walang ganito. Oo, di ba? Sila lang ang nagpapagulo dahil mataas ang pangarap ni Balulong. Gustong maging presidente o gustong humawak ng bansa. Ang problema, walang naniniwala sa inyo. Tigil. Hindi kayo magpapa-pressure, sir. Kahit meron din mga rally. And then, Sinabi ko na yan din nung simula. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyohan nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. pero kanilang paniwagan, i-fulfill ninyo yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampan na namin yun, pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko nga, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, Ang nangyari dito, hantivirus. Sinupalpal na ni Mamang Keso. Sino ba yung mga nagmamadali? Sige nga. Sino-sino? Yung mga taga-mountain. Yung mga nirecruit na mga taga-attack. Yan ang sabi ni Aling Lorraine. Sino-sino ba sila? Kilala nyo naman. Kung kilala nyo sila, i-type mo sa comment section. At para makatulong kayo, iparating sa ating kababayan, sino-sino sila? Marami sila. Andyan si Queen, andyan yung bakla na may salamin, andyan yung guru-guruan, andyan yung nakakulay violet lagi. Ang dami nila. At yung mga bakulaw sa kamera, sila-sila yan. Pati nga yung mga oligarch kasama dyan eh. Mantakin nyo, pati mga university na, nakialam na. Bakit? Bakit? Siyempre, magkakaamag-anak yan. Pero hindi kayo uubra, kay BP Sara. gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, nagkaroon pa ng dagdag na bala ang nasasakdal sa VP Sara, maaaring iakit na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. Yes, yung Constitution po mismo nagsabi na madali. Sinabi yung forthwith shall proceed forthwith. Oo, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung konstitusyon hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada at ang Gutierrez.
Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon, na yun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutol sila sa impeachment. Hindi ko alam. Pero tutol ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng Kamara, ulitin ko. Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Ang sasagutin mo sa akin sila yun, tapos na yun. Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso, merong pinagdaanan. Tama. May point nga to hindi sa kinakampihan natin. May point to Nasa Constitution ba yung sinabing immediate? Ano ba ang pagka sinabing forthwith? Akala nila yung term na forthwith yung immediate na yung sinasabi nila. Walang gano'n. Wala kang mababasa na immediate. Mamadalin, kailangan madaliin. Yung salitang immediate, yun pwede. Pero yung forthwith, ano ba yung terminology sa forthwith? Sige nga, i-google nyo. Kasi kung nakalagay doon, shall be forthwith. Di ba? Yun, kailangan madaliin. O asap. Wow! Sa mga gusto ng impeachment, pahiyaan na kayo. Eto na, binabalasa na kayo ni Mamang Quezon. Hindi kayo ubra. Anong nangyayari? Kayo ngayon ang bumabatikos dito kay Quezon. Agoy. Nag-iiyakan na sila. Rumarampa na sa kalsada, pati sa Senate. Kinakalampag nila, pati yung gate. Proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila, inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganon din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa ngayon. SP para sa inyo, walang undue delay na nangyayari. Ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panahong ito ay kasaysayan. Hindi naman ito paramihan lamang ng opinion. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. Ayun na naman pala Dapat, ipaubaya na lang kung meron man talagang kaso si Bibi Sara. Sasagutin niya ni Bibi Sara sa Korte Suprema. Pero kung ganito, ang labanan ay numbers gaming, hindi maganda. Diba? Kaya, pero, buti na lang pumabor kay Bibi Sara yung mangilan-ngilan o nakararaming senador. Diba? Yun lang ang hinihiling. O eto, meron na galit na banyaga, ibang lahi to. Pinalasa ngayon ito si nakatikim ng salita kay Nakatikim ng salita ito si Virus. Kuya, ipasok mo. Is one of the funniest people I've seen on TV. She's unreal because every time I watch her, I just cringe because she's so adamant at talking to Duterte. She's corrupt or she stole money. Okay, let's assume the vice president is corrupt and she steals money. But why were you silent in the budget insertion? Why were you silent? Yun, tama. Bakit alam nito ni Kuya? Bakit nga tahimik ka? Tikom ang bibig mo. Ikaw nga. Virus. Bakit tahimik ang bibig mo sa budget insertion? Kitang-kita na, di ba? Bakit hindi mo binabatikos? Bakit hindi ka nagrereklamo? Kasi kilala ka na. How much na naman? Di ba? Tuloy. It comes to PhilHealth. Why are you silent in all these ayuda, which is clearly vote buying? She was very silent about it. She's very targeted when it comes to her attacks, which raises a lot of people's suspicions. Narinig nyo. Banyaga ito, mga kasama. Banyaga ito. Pero alam ng banyaga kung ano yung atake nito ni Virus. Ano siya? Tawag dito, tahimik siya doon sa mga budget. Kung sa PhilHealth Fund, tahimik siya. Pero nakapokus siya dito lang kay Bibi Sara at sa mga Duterte. Eto, Attorney Guanzon, ano ang bagay-bagay na dapat malaman ng ating kababayan? May mababoldyak dito, mga kasama. Mo na ba? That's yours. Then yung Rowena Guanzon. Live ba to? Yes. Ito na naman tayo. Tago na naman yung kain natin sa doktor natin. Fly lice. Aswahe.
Hello, Rosita Tindoy Morales. Hello, Tammy. Okay. Announce mo bago sa mga pag-meet and greet. Antay-antay muna tayo. Ay, advance na natin. Niya ni Ano na yan, Kaaway ah. daw ba kayo? Sino magkaway? Ni Amy kayo. Hindi daw kayo nagkikita eh. Bakit? Dati naman di kami nakikita. Sa klase lang kami nakikita. Ay, katabi kami sa klase. Hindi naman talaga kami nakikita. yung kasal nga nung anak niya, hindi nga ako pumunta eh. Kahit lahat ng classmates, sumunta na eh. Kasi commissioner ako noon. Alam mo naman ako, in very, Pero classmate yun ni Amy. magkatabi nga kami sa klase. Dalawang subject. Kamusta nun, ma'am? Magtapos Siyempre, naman anak ng siya. presidente Nagtapos naman talaga yan siya. Kasi she finished all her subjects. Anak ng presidente, o di yan. Katabi niya ako lagi kasi diyan ako sa malapit sa pintuan. Kasi gusto ko, mabilis lang ako makaalis. Takbo na ako sa library. Eh syempre siya, mas madali siguro magwardyan. Pag nandyan din siya malapit sa pintuan. So yung mga security niya, nakatayo dun sa labas ng pinto. Eh, bright naman talaga yan si Amy. Naging estudyante ko rin. Ang anak niya, si Michael Ferdinand Marcos Manoto. Ayun, magaling din yun. Pero minsan sa recitation na 5 din. Lahat naman nakakatikim ng 5 eh. Walang Diyos anak ng Diyos dyan sa college. UP College UP. I love your Pepsi watch, madam. Anak, nagpi-Pepsi ako kasi ayoko ng Coke. Pangbangag lang yung Coke. 2,000 na nanonood. 2,000 nanonood. Siguro wala kayong ginagawa dyan sa bayan ng araw ba to, Monday? Ay, nagtatrabaho kayo, no? Habang nagtatrabaho kayo, Facebook kayo, no? Alam ko na kayo, eh. Buangit na iya si Bato. Oo, buangit giday. Buangit na. Ada maghambal na sa bladay. Don't me black gaw. Minsan hindi ko intindi siya. Yung mga pangakig ni Seman. Ganyan mo ginasaya. Pero pangakig siya, sa mag-ibi-ibi siya. Basta na. Huwag daw ituloy. Anong huwag ituloy? Ituloy nyo. Ano, sinabi ba ni BP Sara na takot siya ituloy yan? Sinabi nga niya, ituloy nyo eh. Ituloy nyo na nga. Ano bang forthwith na yan? Siyempre si SB Escudero naman ay siyempre dinidepensahan niya rin yung institusyon niya. Saka ayaw niya yung pinupush over siya, pinupush around siya. Ano akala niyo sa sarili niyo? Ano akala niyo sa akin? Ibig niyo sabihin, ano akala niyo sa akin? Tuta din ako ni Romualdez? Kayo lang ang tuta. Ako hindi dyan tuta. O, yung mga tuta daw ni Romualdez, huminahon kayo, sabi ni Senate President Jesus Escudero. Pwes! Sabay taas ng kilay. Pwes! You should know that I'm not a pushover. Parang yung panahon niyo, may namanduhan ka ni Philippine Chairman nun, Bautista? Bautista. Hindi nga tumalab yung mando-mando sa akin ni Bautista. Sabi niya kasi chairman siya. Noon, siya lang daw pwede pa-interview. Ha? Eh kung gusto nila ako interviewin, kahit nga sa CR, hinahabol nila ako. Hindi ako magsasalita. Na, bakit? May sarili naman ako. May sarili naman ako mga kasong nahawakan na sa... Bakit ako hindi magsasalita? Opinion ko. Hindi ko naman doon sinasabi na ito yung sabi ng komisyon. Alam mo, yung spokesperson na yan, ha? Kinig kayo mabuti, mga anak. Mabuti nga yan, may spokeswoman na yan ng House of Reps, eh. Alam nyo bakit? Yan si Attorney Abante.
Maganda nga yan eh, na may spokeswoman na dyan. Siya na lang magsasalita. Kasi puro naman epal ang mga ito. Sila gusto. Ang lalaki pa ng mga katawan, oh. Busog na busog. Uy. Alam mo, nakita ng tao, busog na busog kayo. Kaganda ng mga damit nyo, libo-libo. Kaganda ng mga kotse nyo, nakakaya. Ang issue ngayon Yan yung issue, ito yung issue. Kaya maganda na yun na siya ang spokesperson, siya na lang isa magsasalita. Huwag na kayo epal-epal kayo lahat dyan. Parang, hindi ko na tuloy alam kung sino ba, ano ba yan, Deputy Speaker? Ano ba yan? Ano ba nagsasalita yan? Ano yan? Party list representative? O, bigla na lang ano yan, tagapagsalita yan ng committee? Gulo-gulo nyo. Yan ito. Yung sagot ni Atty. Salpanielo dito sa interview. Kailangan daw, madaliin? O abutin lang ilan days? Matatapos daw? June 19 ba? Matatapos? Ito sagot niya para malaman natin. Reaction po ninyo sa looben dito sa pinanukala nga po ni Senator Francis Tolentino na pwede daw gawin in 19 days itong impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Attorney Sal. Nagpapatawa siya. Kung yung ordinaryong criminal case, maabot ng buwan-buwan eh. Tapos yung such an important process, constitutional that. Padaliin yan. Hindi ganun kasimple yan. Kung minamadali mo, siyempre bibigyan mo ng panahon ang respondent. Ganun din ang kabila. Hindi pa pwede nagmadalian yan. Pangalawa, alam po ninyo, I disagree. Doon sa mga teorya na nagsasabi na that impeachment cannot be dismissed by the Senate. Yung pong sinasabing the constitutional command is for an impeachment complaint received by the Senate to proceed forthwith is on the assumption that the impeachment complaint is sufficient in form and substance and its transmittal are all in accordance with the rules and with the Constitution. May problema nga eh. Anong problema? Hindi ba nakapending ngayon sa Supreme Court na yung transmittal dapat yung unang impeachment complaint pero yung pang-apat ang transmit nila under the Constitution. Isa lang ang po pwede. Within a year. Apat na yan. So may problema ka na doon. Pagkatapos doon din sa form and substance, titingnan yan. Kung may diferensya, marami nagsasabi, wala, baseless nga yung grounds for the impeachment. Hindi po pwede na sinasabi nila, kailangan ng constitutional duty mo, diretso ka kagad. Hindi po pwede. That assumes na okay lahat yung complaint in form and in substance as well as its transmittal. Kaya pwedeng i-dismiss outright by the Senate acting as an impeachment court. Pwede naman pala. Kaya doon sa mga nagkakalat dyan sa Senado, yung mga nagsasama ng mga nangangalampag ng gate, tigil na kayo. Ito sinabi ni Atty. Salpanielo, pwedeng ma-dismiss. Baka hindi umabot pa ng 11, matapos na. Baka bukas mayroon ng resolusyon. Sana, para wala nang pag-away-awayan. Para the best, itong the best na gagawin ng mga senador. Magtrabaho na maayos, magserbisyo sa bayan, at doon sa mga bakulaw sa Kamara, tigil-tigilan nyo na ang pangangalampag at pambibintang kay Bibi Sara. Pinagtutulungan nyo yung mga Duterte. Magtrabaho na lang kayo. Ganun lang kumabot sa video natin ito. Sabihin mo kung saan lugar ka. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli. Like and share. Bye-bye.